Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Vasily Lomachenko ng Ukraine kontra George Kambosos Jr. ng Australia. Fight schedule ng mga ito, Mayo 12, taong kasalukuyan, nagaganapin sa RAC Arena, Perth, bansang Australia. Sa madaling salita, dayo dito si Vasily Lomachenko. Paglalabanan nila ang bakanting IBF World Lightweight title at syempre nakataya din po dito ang IBO na hawak-hawak ni George Kambosos. Sa ranking ng IBF, rank 3 si Lomachenko, rank 2 naman si Kambosos. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa naturang bakbakan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunti background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban, at sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel. Tapos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig ng Australian boxer na si George Kambosos. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po na 21 wins with 10 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. At sa isang tao lamang po ito nakatikim ng talo. Sa ngayon may edad ito na 30 anyos at ang height nito ay 5 foot and 9 inches, reach 68 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 47%. Last fight, at yun na rin yung kanyang comeback fight. Nagsisilbi siyang challenger sa IBO na hawak-hawak ni Maxi Hags. Ang kanilang fight schedule noon ay sa Hulyo 22, 2023 na kung saan panalo itong si George Kambosos sa laban niya kay Hags sa pamamagitan po ng majority decision. Marami pong umangal sa pagkapanalo ni Kambosos dahil sa tingin ng maraming fans, dapat panalo po si Hags, na kung saan agree din po ako doon na mas marami po talaga ang naipatama ni Hags. Pero yun nga, sa mata ng mga hurado, sa tingin nila, pabor or pinaboran nila si Kambosos. May nakita sila na kung saan minarapat nilang i-award na panalo doon kay Kambosos po mga idol. Karanasan o experience ni George Kambosos, dating unified world champion dito sa lightweight division ang boksingerong ito matapos siyang talunin si Teofimo Lopez. At 2 beses po silang nagkaharap ni Devin Haney na kung saan isa po iyang matinik na technical fighter. Doon siya nakatikim ng talo 2 beses by unanimous decision na kung saan doon mismo siya nadurog sa sarili niyang bansa sa laban niya kay Haney. Sa skill sa taglay-taglay ni George Kambosos, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa brawlan o tututong na bakbakan, may counter-punching style, taglay ang hand speed, volume sa pagbato ng suntok, taglay ang timing at accuracy. At syempre may power din kahit papaano itong si George Kambosos kung saan may kakayahan itong magbabagsak sa kanyang opponent po mga idol. Pagdating sa depensa, maraming butas sa depensa itong si George Kambosos. Ngunit pagdating naman sa durability o tibay, may tibay po itong si George Kambosos dahil marunong lamang itong bumagsak pero marunong ding bumangon na kaya magpatuloy at tinapos ang laban at naipanalo pa nga. Kaya mga idol, masasabi kong may tibay. Ibig sabihin, pag sinabi natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon ang kanyang tibay. Ngayon, dadako tayo sa panig ng Ukrainian fighter na si Vasily Lomachenko. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada din. 17 wins with 11 wins coming by way of knockout, may 3 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, natatalo lamang din po ito sa pamamagitan ng puntusan. May edad na 36 anyos at ang height 5 foot and 7 inches, reach 65 and a half inches. Southpaw naman ang kanyang stance, knockout ratio 64.71%. Last fight, Mayo 20, 2023, Devin Haney ang kanyang nakalaban. Nagsisilbing challenger sa 4 major title belts na hawak-hawak noon ni Haney, itong si Vasily Lomachenko. Talo si Lomachenko sa pamamagitan po ng unanimous decision.
na kung saan po iyak ang maraming fans dahil sa tingin talaga ng maraming fans dapat sa panalo ay si Lomachenko, pero doon inaward kay Haney ang panalo, na kung saan yun nga pagka nahatulan na ng hurado, wala na talagang magagawa kahit paanong iyak nating mga boxing fans, dahil ako talagang masasabi kong si Lomachenko nga din ang dapat panalo doon dahil siya po ang mas maraming na ipatamang suntok, accurate na mga pagbato ng suntok na talagang iniinda din ni Haney. Ganun pa man, move on. Wala tayong magawa eh. Ngayon, dadako tayo sa karanasan o eksperyensya nitong si Vasily Lomachenko. Bago pumasok ito sa professional boxing, dati itong Olympic gold medalist, na kung saan po dito naman sa kanyang professional boxing career, isang successful na boksingero ito. Dating pound for pound king at dating 3 division world champion, itong si Vasily Lomachenko. Nag-world champion ito sa featherweight, super featherweight at lightweight division. Ang mga tumalo kay Vasily Lomachenko ay di rin po mga basta-bastang boksingero katulad ni Orlando Salido. Talo itong si Lomachenko by split decision noong 2014. Noong 2020, napasagupa naman siya kay Teofimo Lopez. Talo din siya doon. At sa huling laban kay Devin Haney. Yan po ang mga tumalo kay Vasily Lomachenko dito sa professional boxing. Sa skills na taglay-taglay naman itong si Vasily Lomachenko, isa po itong technical fighter. Magaling sa opensa, may husay sa dipinsa, magaling sa puntusan, footwork na kung saan ginagamit ang ring footwork na kayang bumato sa iba't ibang anggulo. Pero itong si Vasily Lomachenko, isang technical fighter lamang. Walang tinataglay na pinauso ng mga taga-Wakanda boys na sweet science o boxing, yung hit, no hit, na kung saan naging boring pero epektibo. Walang ganon si Lomachenko po mga idol. Ibang klase ang kanyang pagka-technical fighter. Na kung saan, oo, nandun na tayo, magaling siya sa dipinsa at opinsa, pero natatamaan pa rin. Oo. Minsan napupuruhan, pero may tibay. Oo. Pero hindi madalas matatamaan itong si Lomachenko dahil nga sa husay din ito pagdating po sa dipinsa. Pero siyempre, boksingero din yung kanyang kalaban at may hands speed din, so natatamaan at natatamaan pa rin. At sa huli nga niyang laban, nakasagupa niya ang kapwa niya technical fighter at yun nga, tinatamaan din siya mga idol doon sa laban. Or may mga butas din pagdating sa dipinsa. Mas lamang lang talaga dito si Lomachenko in terms of defense ikumpara kay Kambosos. So dadako na tayo sa ating comparison. Sa skills, boxer puncher kontra technical fighter. Technical fighter si Lomachenko, boxer puncher si George Kambosos. Dito, may kalamangan si Vasily Lomachenko. Pero may laban po ang boxer puncher. Nakadepende na po yan sa kanyang gagawing strategy. Kung paano niya ma-resolba ang pagka-technical fighter ni Lomachenko. Nakadepende na po yan. Either maging aggressive fighter, volume puncher, itong si George Kambosos na kung saan malimit na nagpapahirap sa mga technical fighter ang agresibo at volume puncher. Nasa kanya ang kung paano siya makalamang dito sa technical fighter po mga idol. Sa karanasan, may kalamangan pa rin si Vasily Lomachenko. May laban ulit itong si George Kambosos dahil sa uri ng kanyang mga kinalaban, lalo na sa World Championship. Teofimo Lopez, tinalo si Lomachenko, pero tinalo naman si Lopez ni Kambosos. Devin Haney, pareho silang dalawa, tinalo. Pero yun nga, malinaw ang pagkapanalo ni Haney sa laban niya kay Kambosos, pero doon kay Lomachenko, sa tingin ko si Lomachenko naman ang nakalamang dapat kay Haney. Ganyan. So, may laban sa karanasan si George Kambosos, pero llamado pa rin may kalamangan si Lomachenko. Sa activity, galing sa pagkatalo si Lomachenko, galing naman sa pagkapanalo si Kambosos. Nangyari ang mga bakbakan nila last year, so parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Ngayon, dito tayo sa kanilang stance. Southpaw kontra Orthodox. Southpaw si Lomachenko, malimit mapapalaban sa Orthodox. Orthodox si George Kambosos, bihirang mapalaban sa Southpaw. Pwedeng maging advantage din yan kay Lomachenko.
Pagdating sa knockout ratio, 64.71% ang knockout ratio ni Lomachenko, 47% ang knockout ratio ng Australian boxer na si Gambosos. So lamang sa power si Lomachenko. Pagdating sa height, reach advantage, lamang naman itong si George Kambosos. Mas matangkad si Kambosos ng 2 inches, mas lamang siya sa reach ng 2.5 inches. At pagdating sa edad, nasa prime pa itong si George Kambosos, samantalang si Vasily Lomachenko ay kalilipas lamang sa kanyang prime. Pero inot ko rin na kung ang ating pagbabasihan ay ang naging huling performance ni Vasily Lomachenko, masasabi kong nasa magandang body conditioning pa rin ang boksingerong ito. Ang di lang natin alam, ngayong nag-edad na siya ng 36 anyos, kung nasa kanya pa ba ang liksi, yung bilis, yung stamina, yun ang di natin alam sa ngayon. Dahil nga, nung napalaban siya kay Hini, kung di ako nagkakamali, siguro 35 years old pa po lamang siya noon. Kaya, masasabi ko, ang pinakaano natin ay ang last fight or last performance ni Lomachenko. Masasabi ko nasa magandang body conditioning pa rin ang boksingerong ito. Yun ang ating pinakabasihan, mga idol. So sa pangkalahatan, lamang po si Lomachenko, pero may laban sa lahat ng aspeto si George Kambosos. So dito mga idol, ganito lamang yan. Kung ilagay natin sa percent, 55% Lomachenko, 45% George Kambosos. Ganun lang po ka-close sila. Kung nagkataon na si Vasily Lomachenko ay nasa line of 20s, liamado siya dito. Pero 36 years old na ito, mga idol. Marami ng mga boksingero sa edad ng 36 anyos ang nagretiro. Ganun pa man, nakadepende kasi yan sa body conditioning. Itong si Vasily Lomachenko kasi, hindi laspag or hindi bugbog tuwing lumalaban dahil nga sa skills na kanyang taglay-taglay. So, umaasa pa rin ako na nasa magandang body conditioning nga itong si Vasily Lomachenko. Dahil isa rin ito sa gifted na boksingero. Ngayon, prediction na tayo. Parehong may tibay ang dalawang maglalaban. Prediction ko dyan, Vasily Lomachenko by unanimous decision or split decision gamit ang kanyang skills. Dahil sa mas mataas ang knockout ratio nitong si Vasily Lomachenko, gamit ang skills, may tendency o may posibilidad na makuha din niya ang panalo by knockout. Pero yun nga dapat ang kanyang gagawin, ang i-knockout si Kambosos para makapiyo sa panalo. Dahil kung sa puntusan, mga idol, which is yun ang pinaka-prediction ko na manalo lamang si Vasily Lomachenko sa puntusan dito sa kanyang laban kontra Kambosos, pero may medyo delikado. Kasi una, dayo siya. Delikadong madali sa hometown decision. Pero yun nga, may laban din naman kahit papaano talaga itong si George Kambosos mula sa skills, experience. Siyempre, lamang siya sa height, mas malaki siya. At bata, 30 anyos. Sa panig naman ni Kambosos, kung magawa niyang may domina ang laban, siguro makuha niyang panalo by split decision. Pinakamalapit ang split decision. Dahil sa basehan natin sa power na taglay-taglay ni George Kambosos, di ako kumbinsido na magawa niyang i-knock-out si Vasily Lomachenko sa bakbakan na ito. Pero yun nga, sa kasabihan ulit natin na this is boxing, anything can happen, this is combat sports, kung saan di natin alam, baka makapuro din itong si Kambosos sa sanhi ng pagka-knockout ni Lomachenko, so may posibilidad pa rin. Pero yun nga lang, ang buong inaasahan ko dito, kung manalo man itong si Kambosos, hindi kagulat-gulat, pero ito po ay sa isang closed fight, either split decision ang pinakamalapit po talaga dyan, na kayang makuha ni Kambosos ang panalo dito kay Vasily Lomachenko. Pero dahil kung sakali magkaroon lang ito ng dikit sa scorecard, ilagay lang natin magkaroon ito ng dikit sa scorecard, delikado talaga si Lomachenko kahit pa lumamang siya dyan ng kaunti. Kasi dayo siya, baka siya madali sa hometown decision, favoritism.
na kung saan minsan ang nadali dyan ang ating pabansang kamao, mga idol. Although, lahat ng bansa naman mayroong ganun. Hindi naman nawawala yan. Lahat ng bansa mayroon. Sa atin nga, isla lang ang pagitan. Nagkaroon pa ng ganyan, favoritism. Kung yung naalala yung laban ni ni Pedro Taduran at Cuarto. Unang laban. Medyo ako doon para sa akin mas panalo dapat si Taduran doon. Pero siyempre, this is sports. At it is natural na mayroon talagang ganong mangyayari pagkadayo ka. Kaya dito sa labanan na ito, para sa akin, yamado sa panalo, si Lomachenko, puntusan or knockoutan. Pero dahil sa dahilan na dayo siya, kailangan ni Lomachenko magtrabaho ng husto para makumbinsi ang mga hurado, mga idol. Dahil kung magkaroon lang ng dikit sa scorecard, kahit palamamang ng kaunti si Lomachenko, delikado yan. O delikado na matalo ang Ukrainian fighter. Ang sunod nating gagawa ng video ay ang bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at Luis Pantera Nere. Abangan nyo po yan, mga idol. Hanggang dito na lamang, ito po ang Sports Page. Maraming salamat po.